Sa bawat buka po ng bibig netong si De La Rosa at ng ilan pa na kaalyado nga netong damuhong ito netong kalbo sa bawat pahayag, sa bawat komento niya sa mga issues. Lalo lamang po nilang nilalagay ang kanilang sarili sa kahihiyan. Ito po, isa na namang pahayag netong si De La Rosa tungkol nga sa SMNI. Alam natin, suportado ng mga katulad niya ang SMNI. Alright. Ang sabi dito, De La Rosa lauded SMNI as the only media outlet he has encountered that boldly and fearlessly challenges the CPP, NPA, NDF. Yan po ang bukang bibig netong mga nasa SMNI. Sino po bang niloloko nyo? Sa panahon ngayon, talaga bang malaki pang banta ang CPP, NPA, NDF? Sa tingin ko, hindi na. Mas malalang banta sa bayan natin at totoong maituturing na kalaban, kaaway ng bayan natin, ang mga katulad nyo na sumusuporta, na totoong sumusuporta sa mga terorista. Okay? Sabihin na ito, ang SMNI lang daw ang walang takot para harapin at ilahad ang katotohanan. Saan ang katotohanan sa ginagawa na itong mga host ng SMNI? Pangilabutan po kayo, De La Rosa, sa inyong mga pahayag. Sabi ng mga netizens, ito, all SMNI did was red tag people. ABS-CBN did more than just reporting but also helped a lot of communities in remote places in the country. Totoo, yung red tagging talagang talamak. At lalong totoo na yung kanilang mga binabalita ay wala namang basihan kalimitan. Gumagawa ng issue yung mga yan. Gumagawa ng sarili nilang balita. Naghahalucinate yung mga yan. Maghahabi ng kuno ay kwento para ibalita. You see? At nasaan ang journalism dyan? Nasaan yung ethics na itong mga naan dyan? Anyway, ang totoo naman kasi, hindi daw mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang karamihan sa mga host, karamihan sa mga journalists kuno na naan dyan sa SMNI. Lalo na yung kalbo, hindi naman pala miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Diba? Correction po, ang SMNI at ilang anchors dito ang hindi dapat tangkilikin. Hindi dapat panuurin at pakinggan ng mga mamamayan dahil puro fake news at pag-atake sa mga organisasyon, sa mga individual na ayaw nila. Okay? Na itinuturing kuno nila na kritiko ng kanilang idolo na si Duterte at kung sino pa man. Diba? Fake news. Ang sinasabi sa madla na di naman mapatunayan kapag inusisa ang source. Katulad na nangyari noong nakaraang linggo, yun ang pinagmulan. Kaya po nasasadlak ngayon or nangangamba ngayon ang marami kuno or ang mga supporters kuno ng SMNI dahil posibleng matanggalan nga ng prangkisa. Ang pinagmulan ay kasinungalingan dahil ang sabi ng kalbo, meron daw siyang reliable source sa Kongreso, pati Senado ay dinamay na meron din daw na nag-leak ng information na yon sa kanya. Na kuno nga ay 1.8 billion. Yun ba yun? If I'm not mistaken, ang budget, travel allowance ni Romualdez. So you see, walang source yung mga yan. Sila mismo na naandyan sa programa. Uulit-ulitin ko ang naghahabi ng kasinungalingan. At yung mga kababayan natin na patuloy nagpapauto at naniniwala dito sa peking media at nagkukunwari, okay yung term, na media, nako kayo po ang kawawa. Kayong mga kababayan na nagpapauto. Kaya good luck